Hindi lahat ng biyaya ay dumarating. Ang ilan ay unti-unting nahahayag. Ipinapakita ng kwento ngayon kung paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin sa mga paraang hindi inaasahan. At bukod dito, may isang santo kayong makikilala sa ating pagtatanghal ngayon. Kaya samahan ninyo kami sa aming pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel na Ang Tinig ni Padre Pio. Ikinalulugod po naming naririto kayo upang kami ay samahan. Ang kwento ngayong araw ay mula sa buhay ni Padre Pio na maaaring magbigay inspirasyon sa inyo sa isang paraang di ninyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalam sa inyo na mayroong kaming website na puno ng spiritual na material at artikulo upang tulungan kayong lumago sa pananampalataya. Makikita ninyo ang link sa description box sa ibaba. Ngayon, simulan natin ang ating kwento ngayong araw. Ang kwento ngayong araw ay mula sa aklat na Story sa Padre Pio ni Madam Catarina Tangari. Isang biograpo at spiritual na anak ni Padre Pio. Ito ang kahangahangang salaysay ng kanyang pinakaunang kumpisal kay Padre Pio. At tulad ng makikita ninyo, hindi ito nangyari ayon sa kanyang inaasahan. Ang ika-4 na pagbisita ni Madam Tangari sa San Giovanni Rotondo ay naganap noong Enero 1952, January 1952. Sa pagbisitang ito ay nangumpisal kay Padre Pio siya sa unang pagkakataon. Ang nagdala sa kanya roon ay isang mabigat na suliranin ng pamilya. Kamakailan lamang ay may napirmahang kontrata sa negosyo. Padalos-dalos kagaya ng kalaunay na napatunayan na may bisa sa loob ng 25 taon. Mula pa lamang sa simula, nagpapakita na ito ng mga senyales na hindi makabubuti sa kanya at sa kanyang pamilya. Mas masahol pa, tinatali nito ang kanilang pamilya sa mga taong hindi tapat sa loob ng maraming taon. Lubha siyang nababagabag ng sitwasyon. Dahil dito nagpasya siyang humingi ng payo kay Padre Pio sa kumpisal at hilingin ang kanyang paningin at panalangin tungkol dito. Naghanda siya sa pamamagitan ng isang nobena bilang parangal sa mahal ng kalinis-linisang Birhen o Birheng Immaculada. Ngunit nang dumating ang sandali, siya ay natigilan at napahiya at hindi makapagsalita. Nakita ito ni Padre Pio at siya na mismo ang marahang gumabay sa kumpisal. Pagkatapos siyang bigyan ng absolusyon, tinanong siya, "May nais ka pa bang itanong o ikumpisal?" "Opo, Padre Pio, ang kontrata." Agad niyang sagot. Nanatiling tahimik si Padre Pio. Maya-maya muli siyang nagtanong, "Wala ka na bang ibang nais?" Inakala niyang hindi siya narinig, kaya inulit niya, "Padre Pio, ang kontratang iyon." Muling walang tugon. Para bang bigla siyang naging bingi at pipi. Nang tanungin siya sa ikatlong pagkakataon, bigla niyang naunawaan kung ano ang tunay niyang dapat hilingin. "Padre Pio, tanggapin ninyo ako bilang inyong espiritual na anak." Buong kabaitan siyang tinagot ni Padre Pio. "Tinatanggap kita, anak ko," at binigyan siya ng basbas. Ayon sa kanya, kakaiba ang kumpisan na iyon. Lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Dumayo siya upang humingi ng tulong tungkol sa isang masamang kontrata. Ngunit tungkol dito ay walang sinabi si Padre Pio. Sa halip, hiniling niyang maging espiritual na anak niya. Isang bagay na hindi niya planong sabihin. At ito ay pinagkaloob naman ni Padre Pio sa kanya. Gayunpaman, umalis siya sa kumpisalan na lubhang bigo. Marami siyang isinakripisyo para sa paglalakbay na iyon at tila ba nauwi sa wala ang lahat.
uuwi siyang walang payo at nananatiling problema ang kontrata. Bago umalis ng simbahan, isinagawa niya ang penitensyang ibinigay ni Padre Pio. Sa kanyang pagtataka, ito ay kapareho ng mga panalangin sa Birheng Immaculada na ginamit niya sa paghahanda. Di niya binanggit ang nobenang iyon kay Padre Pio. Nagtanong siya sa isang kaibigan kung anong panalangin ang ibinibigay ni Padre Pio. Sinagot siya na ito ay mga panalangin kay San Miguel at idinagdag na humingi siya ng tulong kay San Miguel sa kanyang paghahanda. Isa pang kaibigan na naghanda sa pamamagitan ng nobena sa mahal na Birhen ng Pompey ay tumanggap din ng parehong nobena bilang penitensya. Ngayon, ang tanong ni Madam Tangari, paano nalaman ni Padre Pio ang nobenang kanyang sinabi? Ngunit si Madam Tangari, dala ng kanyang pagkabigo, ay hindi na pinag-isipan pa ito. Lumuhod siya sa altar ng Birheng Immaculada upang tapusin ang kanyang penitensya. Pagkatapos ng siya paalis na, may isang kahanga-hangang pangyayari. Isang malakas na sinag ng araw ang tumama sa pader malapit sa koro na nagpapakita ng isang larawan. Ang larawan ni San Conrado ng Parsham. 3 ulit ito nangyari. Sa bawat pagkakataon, itinatampok ang larawan ng isang mapagkumbabang kapatid na kaputsino na namimigay ng tinapay sa mahihirap. Pagkatapos, muli itong naglaho sa dilim. Hindi niya kilala ang santong ito, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Pagkalipas ng 1 buwan sa isang simbahan sa Napoli or Naples, humingi siya ng aklat tungkol sa isang santong Pransiskano. Hindi ito mahanap ng pari, kaya't ibang aklat ang binigay sa kanya. Ito ay The Life of Saint Conrad of Parsham. Binasa niya ito at nalaman ang tungkol sa dambana ng Altötting sa Alemanya. Naramdaman niyang ito ay isang paanyaya. Noong Mayo ng taon ding yon, naroon siya sa bayan ng Altötting. Una niyang binisita ang simbahan ng mga relikya ni San Conrado at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang mga alalahanin, kanyang problema. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banal na kapilya ng mahal na Birhen. Doon nakita niya ang isang kakaibang debosyon. Mga taong may pasan ng malalaking krus. Ang ilan ay nakaluhod, ang iba ay naglalakad. Tinanong niya kung bakit. Ang sagot sa kanya, sa pinakamatinding pangangailangan, kapag wala ng solusyon, nangangako ang mga tao na bubuhatin ng krus kapalit ng tulong ng mahal na Birhen. Kinakabukasan sa misa, naramdaman niyang dumating na ang sandali. Buong pagtitiwala niyang hiniling sa mahal na Birhen na palayain ang kanyang pamilya mula sa masamang kontratang iyon. Nangako siya na magbubuhat ng krus para sa bawat taon na mababawas sa kontrata. At sinabi pa niya, ngunit kung makakansela ito ngayong taon, bubuhatin ko ang krus ng 25 beses. Noong ding taong iyon, natupad ang kanyang panalangin. Nakansela o pinawalang bisa ang kontrata sa loob ng wala pang 2 buwan. Noong Oktubre, bumalik siya upang tuparin ang kanyang pangako at panata. Sa gayon, ang kanyang unang kumpisal kay Padre Pio ay hindi nasayang. Walang nasayang ni ang kanyang panalangin, ni ang kanyang sakripisyo, ni ang kanyang pagkabigo. Lahat ay nagbunga higit pa sa kanyang inaasahan. Mula noon, taon-taon siyang bumabalik sa Altötting at patuloy na nagdadala ng krus para sa kanyang sarili, sa kanyang mga mahal sa buhay, at para na rin para kay Padre Pio. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Naway mamagitan din sa inyo si San Conrado ng Parsham sa inyong mga panalangin.
Ang kanyang pista ay pinagdiwang nitong nakaraang ika-21 ng Abril. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-like, i-share at magkomento upang maipalaganap ang mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. At nais nyo bang mapalalim ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang paglahok sa aming grupo ng mga buwanang mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago ang espiritual na buhay at maging bahagi ng aming komunidad ng panalangin. Makikita nyo rin ang link sa ibaba. At sa puntong ito ay tayo na tuluyan ng magwawakas. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng mahal na Birhen, ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e